The first question is, who are eligible for SSS unemployment benefits? O sino-sino nga ba yung mga qualify na maka-avail ng program na ito? Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Today, i-share ko sa inyo kung paano nga ba maka-avail ng unemployment benefit from SSS. Pandemic or not, isa sa mga bagay na kinatatakutan natin ay, of course, ang mawala ng trabaho, lalong-lalo na kung tayo ay breadwinner o kung tayo yung pinaka-main na nagpo-provide para sa ating family. Kaya naman, nagkaroon ng SSS Unemployment Benefit Program para makatulong or to extend help sa ating mga beneficiaries. This program helps formal Filipino employees, house helpers o yung mga tinatawag nating kasambahay, and OFWs o yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. The first question is, who are eligible for SSS unemployment benefits? O sino-sino nga ba yung mga qualify na maka-avail ng program na ito? Of course, number 1, dapat hindi ka lalagpas ng 60 years old upon termination or upon separation from the company. Kailangan nung time na tinanggal ka nila sa company is hindi ka lalagpas ng 60 years old. Kailangan meron kang 36 months of contributions from SSS wherein 12 months have been paid in the last 18 months prior to job loss. Kailangan meron kang 12 na months na paid na contributions within dun sa 8 months na bago ka mawalan ng trabaho. For example is, nawalan ka ng trabaho ng March, magbibilang ka ng 18 months paatras. And then, dapat yung 12 months dun is paid dapat ng contributions. And dapat hindi ka pa rin nakaka-avail o nakakatanggap ng unemployment benefit program within the last 3 years prior to the date of unemployment. And of course, employment is terminated involuntarily. Hindi ikaw yung may gustong umalis. Hindi ikaw yung nag-resign. Yung company yung nagtanggal sa'yo. Pero, syempre, may mga following reasons din yun. Like, for example, installation of labor-saving devices, retrenchments, or ito yung pinaka-most commonly na reason ngayong pandemic, retrenchment or downsizing. Nagbabawas na tayo yung company para ma-save yung kanilang business, para syempre makalesen sila ng expenses pagdating sa manpower, kaya nag-aalis sila ng mga tao. Redundancy, cessation of operation, and sobrang dami pang mga possible na reason. Or you have quit your job without notice to your employer with the following reasons. Grave insult, kung ini-insulto ka nung employer mo, kung nakaka-receive ka ng pangmamata, ng pagmamaltrato, pang-insulto, kung hindi na makatao yung turing sa inyo, obviously na hindi na makatao yung trato sa inyo, yung turing sa inyo, and kung ano pang mga crime offenses. How much unemployment insurance should I receive? Magkano nga ba yung possible na matanggap mo sa iyong unemployment benefit program? Usually, ang matatanggap natin is equal to twice the half amount of your average monthly salary credit with a ceiling amount of 20,000. Merong specific computation dyan eh. Siguro i-discuss natin sa ibang vlog. Pero ang pinakamataas na pwede mo makuha dito is 20,000. Ano-ano nga ba yung mga requirements para maka-avail ng program na to? Unang-una is, of course, dapat meron kang notice of termination or notice of separation from your company. Siyempre, ito yung unang-unang magpapatibay na terminated ka or separated ka na sa company. And then, once you have that form or you have that document, is kailangan mong mag-request sa DOLE ng Certificate of Involuntary Separation. Magre-request ka, pupunta ka sa website ng DOLE and hihingi ka sa kanila ng Certificate of Unemployment, and para maka-avail ka nun is kailangan mong ipasa sa kanila yung notice of termination or separation from your company. Punta ka sa website ng DOLE and itatype mo doon yung dapat alam mo kung anong region ka kasi may specific designated kung anong region ka. So mostly kung NCR ka, it's ncr.dole.gov.ph para mapunta ka doon sa site kung saan ka pwede mag-request ng certification. Pagdating mo doon is
may mga fill upan ka dong form and hihingiin nila, ipapa-attach nila sa iyo ng notice of termination or separation from your employer. Or kung wala naman, kasi may case na hindi pa sila nare-releasean nun, is kailangan mo ng affidavit of termination of employment. So, yon. Pag binigay mo yung kay Dole, is maghihintay ka lang ng ilang days or weeks or months, depende kasi sa season kung sobrang busy rin sila or marami silang inaasikaso. Syempre, medyo matagal, pero meron din case naman na mabilis lang. So, mga in a few days, in a few weeks, mag-i-email back sa'yo si Dole, isend din na sa'yo yung certificate of unemployment. So, and take note guys, dapat tugma yung date of effectivity of tugma yung date ng effectivity of unemployment mo from your Dole certification and from your notice of termination from your company. Kasi isa sa mga main reason kung bakit na-reject yung application natin kay SSS is hindi tugma. For example, ang date pala ng ating termination sa company is September 1. And yung nailagay dun ng Dole is August 31. So, nagkakaroon ng conflict sa date. Kailangan be careful kung kailangan mo i-indicate kay Dole na ito yung date of termination, effectivity. Kailangan i-indicate mo kasi may pag nagkamali is possible talagang ma-reject yun ni SSS. So, after nun, pag meron ka ng dalawa na yon, certification from Dole and meron ka ng notice of termination from your employer is pwede ka nang pumunta sa online website or pwede ka nang mag-process online sa SSS. Kiklik mo doon sa e-services yung avail mo yung kanilang SSS Unemployment Benefit. Tapos pagdating mo doon, may fill upan ka doon ng mga portion. Tapos ipapakita rin doon kung magkano yung estimated or yung possible mong ma-avail. Magkano yung makukuha mong pera, yung pwede mong makuha mong pera for that program. May mga fill upan ka doon form and kailangan mo rin ilagay yung account number or yung bank account kung saan nila pwede ipasok ang yung pera. Isa pa pala guys, hindi kayo pwedeng hindi kayo pwedeng mag-apply online kung hindi pa naman effective yung date ng inyong termination. For example, is August 31 pa naman yung date of termination ninyo. Hindi kayo pwedeng mag-process August 30 pabalik. So, kailangan 31 onwards. Hindi kasi siya papasok dun sa system. Pagkatapos na mag-process ng online, is mag-i-email sa'yo si SSS. And kailangan dun sa i-email nila sa'yo is mag-reply ka dun. Dun sa mismo email na marireceive mo kay SSS. UB mail, it's UB mail I think. And magre-reply ka dun. Kailangan is i-reply mo dun yung mga documents na kailangan nila. Yung notice of termination from your employer and the certificate of unemployment or certificate of involuntary separation na galing sa Dole. And may cases daw na if ever na yung apelyido mo dito sa dalawang documents na to is pagkadalaga and then yung record mo kay SSS is yung married mo na and yung bank account mo is married na yung bank account mo, yung apelyido mo doon, minsan nagkakaroon daw ng conflicts yun kay SSS, possible na ma-reject. Kaso yung iba ginagawa nila is ina-attach nila yung kanilang marriage certificate parang as supporting documents lang para hanggat maaari is hindi na siya ma-reject. So, attach mo yung pinaka-main notice, yun nga yung bidalawa ko, notice of separation from your employer and the certification from the Dole. Tapos i-attach mo siya kay SSS. Pagkatapos nun is i-reply mo siya. And may nakalagay din doon sa email ng SSS na wala kang ibang pwedeng isend doon sa kanilang pag-reply, kundi yung mga attachments lang na kailangan nila. And then after nun is mag-i-email sa'yo si SSS if you're approved or you are rejected. Then after nila ma-approve is maghihintay ka lang ng ilang days or weeks, and days lang daw as in kung swerte-swertehin ka is mabilis-bilis na makikredit yon sa iyong account na pre-provide dun sa previous na pinilapan mo. So, yung process naman kung paano mag-request sa Dole, siguro separate video na lang natin yan. And yun lang guys for this vlog. Sana makatulong to sa inyo. Ano lang to, overview. So, sobrang summary lang. Pero kung may question kayo guys, I'm willing to help or assist you guys. Just comment down below kung ano yung mga questions niyo. Thank you for watching this video. But before you leave, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na and click mo na yung notification bell below para updated ka sa mga bago nating videos.
Again, I'm Katrina of Katrina Radian. Thank you so much guys for watching this video. Bye!